Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Delaware ay tinanggal na po nila ang fake XRP ETF na filing. At ayan, lagot na po yung may kasalanan dito. Yan sa pagpapakalat ng maling balita na ito sapagkat maaari po itong makaharap ng penalty, fine, at pagkakakulong. Kaya yan, maghanda-handa na yung mga may kasalanan dito. Yan, dami po kasing naapektuhan dito ng mga traders. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay the US state government of Delaware has finally eliminated the simulated BlackRock iShares XRP Trust previously spotted on its corporation portal. Yan, nakalista po kasi sa kanilang corporation portal ang pangalan dito ni XRP ETF. Yan, ang BlackRock iShares XRP Trust. Kaya yan po yung parang naging basihan ng pagkalat ng fake news. At yung fake news na yan ay nagdulot po yan ng malaking impact sa presyo ng XRP. Umangat po ito. Pero nung malaman na isa lamang pala itong fake news ay bumagsak din. Kaya ang nangyari dyan ay yung kawawa ay yung mga traders na nakabukas yung kanilang mga short at saka long positions. The Crypto Basic can confirm that the file number initially assigned to the now deleted XRP ETF returns a no records found prompt when searched on the Delaware ICIS website. Baka naman nahack ulit yung kanilang portal na ito. Kaya may naglagay rito. Kaya baka kagagawan na naman ito ng hacker. The visible on Delaware's site, the counterfeit XRP ETF filing generated considerable buzz in the crypto community. Many individuals argued its genuineness amidst its appearance on an official state government outlet. Yan, totoo po yan. Nakalagay po siya dito sa official state government na outlet na portal or website, Delaware website, ang filing ng XRP ETF. Kaya talagang kung nakita mo yan ay talagang maniniwala ka na legit yung application ng BlackRock sa kanilang XRP ETF. However, deleting the iShares XRP Trust from Delaware's ICIS website confirms the fraudulent nature of the filing. Yan na nga, dinelete na po nila yung iShares ng XRP Trust, yung nakalista rito sa website ng Delaware ICIS website. At ito na yung talagang tuluyang nagkukumpirma na hindi totoo yung application ni BlackRock. Kaya yan, it has also dispelled speculations from community members who considered its presence a potential indicator of authenticity. Notably, this removal comes at least 24 hours late, with no direct commentary from BlackRock regarding the XRP ETF filing. Meanwhile, a BlackRock-affiliated news channel noted that the iShares XRP Trust was a sham. Yan. Furthermore, the BlackRock affiliate mentioned the issue was escalated to the state government. In particular, Delaware authorities contacted the state's Department of Justice on the appearance of the fraudulent submission. Ayan, pinapatawag na yung mga taong nasa likuran nito o yung mga taong may kasalanan sa panloloko na ito, fraudulent submission na ito, kung sino yung nag-submit sa peking application ng BlackRock sa kanilang XRP ETF. While specific details surrounding the submission, such as the culprits involved, are yet to be publicized, it is believed that the removal of the simulated filing is in line with the ongoing investigations on the matter. Potentially criminal charges. Ayan, yan po ang ipapatong na kaso sa taong responsable rito. It is worth mentioning that filing a fake exchange-traded fund in the United States could lead to various criminal charges. Some potential criminal charges include wire fraud, which involves submitting false information electronically. Ayan.
Also, the culprits risk securities fraud charges for knowingly providing false information related to securities like an ETF. Hypothetically, making a false statement to government agencies is itself a punishable offense. Yan. May kaukulang parusa yung paglalabas ng mga peke na statement, pahayag, information, ayan, sa mga government agencies ng bansang US. In particular, a defendant convicted of violating false statements could face a maximum sentence of 5 years or $10,000 fine. Yan po yung parusa dito. Pwedeng makulong ng hanggang 5 taon yung tao na gumawa sa krimen na ito. Or pwede siyang mamulta ng $10,000. The securities fraud offense has a similar prison sentence with a $250,000 fine. Ayan, kung pag securities fraud offense naman ay mas mataas po. Ayan, $250,000 yung fine. Ayan, sa false statements na code ay $10,000 na fine. Ayan, 5 years na imprisonment or $10,000 na dollar fine. Sa securities fraud naman ay pareho na rin, 5 years na pagkakakulong or $250,000 na fine. Ayan, mas mataas kung pagdating dito sa kanyang penalty. Has this happened before? Notably, submitting fraudulent crypto ETF is not novel in the crypto space. Ayan, in 2021, individual posing as Grayscale attempted to submit a fraudulent ETF through the Delaware Corporation website. Nevertheless, the ruse was promptly exposed and discredited. Ayan, mayroon pong isang naunang insidente noon na may nagpapanggap na sila ay ang Grayscale. Ngunit agad naman pong napag-alaman na sila ay nagpapanggap lamang. Ayan, however, representatives from the Delaware Division of Corporations failed to disclose any identifying information regarding the entities behind the filing as the documents lack personal information. Ayan, wala pang nailalabas na identity ng mga tao na nasa likod ng ayan, yung filing ng yan sa likuran ng peke na filing ng application ng BlackRock dito sa kanilang XRP ETF. Ayan, magpapatuloy pa yung kaso na ito. Sa tingin ko sa mga susunod na araw ay lalabas na rin yung mga tao kung na may kagagawan rito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.